Okay, may buntag sa tanan. So when I see the blood, mupas gid ang kamatayon diri nato. Pasalamat ta sa Ginoo. So dili ta maglangan diri ta sa Second Kings chapter 1. Second Kings chapter 1. So ako lang na devotional siya no. Ako atong basahon sa ako lang mabasa diri sa verse number 1 and 2 lang. Okay na mo? Second Kings chapter 1. Verse number 1, Then Moab rebelled against Israel after the death of Ahab, and Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria, and was sick. And he sent messengers and said unto them, Go inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, whether I shall recover of this disease. At lapilon ang 3. But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, Is it not because there is not a God in Israel, that ye go to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Magampo ta, amahan nga langit nun, salamat kaayo sa kabuntagon. Salamat po Lord nga sa opportunity nga magihatag diri kanako nga maka-share sa akong devotional Ginoo. We pray Lord nga mahimo kaming angayan karon. Labi na gayud ako Lord God sa pag-share sa imong pulong. Nga bisan sa pagbarugan ni diri dili ako angayan pero ikaw nakahatag og opportunity Lord God nga maka-share ko sa imong pulong. I pray nga pinaagi sa balang dugo ni Kristo nga makahugas gid diri kanamo Lord nga mahimo namong angayan karong buntaga sa pagpaminaw sa imong pulong labi na sa main service karon Lord nga sa among mga pag-ampo pod nga maabot diha sa imong gingharian Ginoo. Salamat sa Holy Spirit sa pagpasabot diri kanamo ug sa pagstay kaniya sa pag-comfort diri kanamo always Lord God. Lord himaya nga among madawatan karon Lord among ibalik kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga mabugtong nga manluwas. Amen. Okay diri sa kaninga story diri is na-enjoy pugod diri nga story pod niya. Kay sa dihang namatay na si Ahab, nakainomdom mo ni Ahab, katong nag-contest ba, kinsay dawaton nga offering, ang kanibang kang Elijah, or sa kani grupo ni Ahab, katong mga prophet, katong nagsamad-samad. So, pila to ka years, wala ning uwan. So, kani si Ahab karon namatay naman si Ahab, ang nimpuli niya kani si King Ahaziah. Unya, ang nahitabo niya is natagak siya, then nabaldado. So, ang iyang gibuhat, iyang gisugo ang iyang servant niya nga magpadala siya dito og mensahero para padulong sa Ekron. Unya, pangutan-on ang ilang Ginoo nga si Baal-zebub, nga which is the god of Ekron, nga maka-recover ba siya sa iyang disease. So, si King Ahaziah, sa diyang pagpadala niya, pero sa verse number 3, giingnan po sa Ginoo si ang napadala ang Ginoo angel, padulong kang Elijah, niya, gibabagan ni Elijah, nga wala ba day ay Ginoo dire sa Israel para magpadala ang king og mensahero padong sa Ekron. And then ang nahitabo sa verse number 4, Now therefore thus saith the Lord, Thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. And Elijah departed. So ang mao ni gipasugo sa Ginoo ni Elijah, nga mao ni mo iingon Elijah, dili siya maka-recover sa iyang disease apan mamatay siya. And then ang nahitabo pod sa verse number 5, And when the messengers turned back unto him, he said unto them, Why are ye now turned back? Verse number 6, And they said unto him, There came a man up to meet us, and said unto us, Go turn again unto the king that sent you, and say unto him, Thus saith the Lord, Is it not because there is not a God in Israel, that thou sendest to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Therefore, thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die.
So kung ikaw si Elijah na akong maingon ba, kung ako si Elijah ani king pagyud ang imong ingnon pagyud ana nga mismo gikan gid sa baba sa king nga giingnan ang messenger nya tungod sa giingon sa Ginoo ni Elijah nibalik ang messenger og niadto sa king. Ako makuanan na ni is mahadlok ba ka sa mga ranggo sa mga tao diri sa kalibutan or kinsay mong hadlukan ang Ginoo or ang mga tao diri sa kalibutan lang nga makaingon ta ba nga ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan pero ang nakakuha na ni karon diri po nako pod mas gihadlukan nato ang mupatay sa atong pisikal no para nako ba mas hadlukan nato wa koy makaon karon wala koy magasto karon wala ikabayad karon sa mga due date karon mao na sa pisikal mahadlok nako sa mga pisikal ambot lang ka ninyo so naa diri pisikal lang kamatayon walay kahadlok sa Elijah kay iya man gid giingnan man gid niya ang messenger ning arise man gid siya unya ang nahitabo nindot kay ang nahitabo diri and he said unto them what manner of man was he wala sila kaila kinsa tong nag-ingon which came up to meet you and told you these words. So gipangutanan na pud sa king, kinsa man ni tanguhana nga nag-ingon ninyo nga mamatay nako. Dili ko maayo, wa mo na dayon didto sa Ekron. So nahitabo gi-describe sa servant, sa messenger, and they answered him, he was an hairy man and girt with a girdle of leather about his loins, and he said, it is Elijah the Tishbite. So naay ko ano icon gid si Elijah si Elijah na bold gyud mo istorya dayon naay bakos so mailhan gid si Elijah so ang gihimo sa king the king sent unto him a captain of 50 with his 50 and he went up to him and behold he sat on the top of an hill and he spake unto him thou man of God the king had said come down. Kung sa ato pa ning pinulungan siguro no. Huy, ikaw man ang kuano. Man of God no. Gihoy lang ba? Gitawag ka sa king, patuon ka. So unsay gibuhat ni Elijah? And Elijah answered said to the captain of 50, if I be a man of God, then let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And there came down fire from heaven and consumed him and his 50. So kung gitani atong men of God nato, atong mga authorities atong kinabuhi nga nag-ingon nga dangerous gina siya nya. Nakuha na ko diri ba iyang gi-lockdown si Elijah. Wala siya respeto ni Elijah. Di ba ikaw man to, ikaw ang kuan naa kay nakita na ko nga naa kay girdle nga leather, nya hairy man pagyud ka, so ikaw gid sa Elijah. Hoy Elijah, adto na sa king. Kay kaning captain gud siya with 50 pagyud. So nagpasabot naa siya ranggo gyud sa kalibutan. Porkit naa siya ranggo sa kalibutan, naa siya nahuman, taas iyang kalidad siyang pagkatao niya, gi-lockdown niya ang man of God. So parehapod natay nahuman, natay abilidad, nakoy abilidad, dili gid rason para to i-lockdown atong man of God. Dili rason nga naatay ranggo sa kalibutan, taas ng ranggo, presidente ta sa unsa nga kuan, mas taas gyud ang ranggo sa atong man of God. Mao na gihingnan, man of God daday ko di ay, rara day ko ha. So naay kayo gikan sa langit, i-consume ka og ang imong 50. Imong mga nahuman sa imong kinabuhi, i-consume ra na. Wa ra nay kapuslanan. Then verse number 11 again also he sent unto him another captain of 50 with his 50. So nitabo, and he answered and said unto him, gingnan na po niya si Elijah na po, O man of God, thus hath the king said, come down quickly. Grabe, quickly na yun. So kung ikaw ato,
kung nakalabay siguro to siya sa mga patay dito ba, or nasunog na gid siguro to, na-consume na gid to, nangabo na gid to siya. So nakabaw pud siya nga gi-consume na gid to, kay gipada na gud sila. Murag na nakabalita siguro or nakabalo sila, mo to nagpadala na pud ang king og another 50. So ang katong another 50 na pud with his captain, nakabaw gid to sila nga gi-consume gid to sila sa fire. Pero unsay giingon gihapon sa captain gyapon, come down quickly. Quickly pa, gi-command na niya si Prophet Elijah. Wala na siya kanang wala ning hangyo ba? Elijah, pwede ka mukuan ka nang mukuyog sa bakay murag na consume gid to ang 50 gid og ang captain. Pero unsay giingon niya? Wag gyapon naka-learn ang kani nga captain. Unsay gibuhat? Iya pang gisugo si Elijah. Giboy-boy pa niya si Elijah. Oy, pagdali. Adto na to sa king. So kita pud no murag makuha pud nato nga iboy-boy na lang nato ang atong mga authority, labi natong men of God. So ang gibuhat ni Prophet Elijah, and Elijah answered and said unto them, if I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And the fire of God came down from heaven and consumed him and his 50. So una, gi-lockdown si Elijah. Sunod, gi-command na gyud niya. Mura padung na tugtaral si Elijah pagdali da. So men of God ko ha. I-consume ka gihapon sa fire. Verse 13, and he sent again. Natagam si King Ahaziah. And he sent again a captain of the third 50 with his 50, and the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah, and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. So kani nga third captain naka-learn na gid siya. So makuha po nato sa akong kaugalingon gid mismo, nasa huli ang pagsisisi. Wa gid sa kinaunan ang pagmahay. So nagi na permis sa kinawihan. Ang katong first ug second nga 50, kabaw sila unsay lang buhaton nga makadaot gyud sa men of God, no. Pero wala sila ka-learn gyapon ang second 50. Wa ka-learn. Ug ang nahitabo pa gyud is nawagtang ang ilang kinabuhi gyud. Nagid kinabuhi. Dili sila ka-choose kung unsay consequence gyud kung atong buhaton. Ang buhaton ni nga makadaot sa atong authority, na masakit ang atong authority. So di gid ta ka-choose pod unsay mahitabo, unsay consequence nga mahitabo diri nato. Pero kani sa third 50 og ang kaning captain, ang gi-choose niya is ang right thing. Nimbuhat siya sa angay gibuhaton nga nihangyo siya kang Prophet Elijah. Iyang gihambol ang iyang kaugalingon kang Prophet Elijah nga iya pod giatagan og balor ang kinabuhi sa iyang mga soldier niya ug ang iyang pong kinabuhi. So iyang gihangyo ni Prophet Elijah, and the angel of the Lord, verse 15, said unto Elijah, go down with him, be not afraid of him. And he arose and went down with him unto the king. He said unto him, thus saith the Lord, for as much as thou hast sent messengers to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, it is not because there is no God in Israel to inquire of his word. Therefore, thou shalt not come down off that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. So he died according to the word of the Lord, which Elijah had spoken, and Jehoram reigned in his stead in the 2nd year of Jehoram the son of Jehoshaphat, king of Judah, because he had no son.
Now the rest of the acts of Ahaziah, which he did, are they not written in the book of Chronicles of the kings of Israel? So mo na nahitabo, tungod sa pagkawikid ni Ahaziah, adto siya mo inquire sa laing Ginoo, nga naay Ginoo didto sa Israel. So ang first o second nga 50, naliwat gid sila sa king. Pero pasalamat ta sa third nga 50, ug sa kaning captain, naka-learn siya sa lesson. Iyang gi-absorb ang lesson nga dili gid maayo nga di ta mohatag og respeto sa men of God, di ta mohatag og dako nga balor diha nga unsay gibuhat ni Prophet Elijah nga nangalagad siya sa Ginoo, wala siya nagsalig sa iyang kagalingon. Ang Ginoo mismo maoy nagpili niya. So gihatagag respeto sa ika-third. So mao na save ang iyang kinabuhi, na save pod ang kinabuhi sa iyang sa insakupan nga 50. So akong kuano na ni makatunan gyud ani is dili ibaliwala nato ang atong men of God, kundi atong ihambol atong kaugalingon diha sa Ginoo. Dapat magpaliwat gyud ta diha ni Kristo. Kay para naay poy kinabuhi nga maluwas. Kay musugot ta sa dili, naay gid kinabuhi nga nagpalikod diri nato. Nga ato pud madala, masave pud nato pud ba? Dili mahumol diri sa kalibutan. Pasalamat ta sa Ginoo nga gamiton ta sa Ginoo, di ta maghinambog pud nga kun di tungod nako wa kay nani nga kinabuhi, di na mao. Dapat tungod sa Ginoo mao na kay nani nga kinabuhi. Mao na luwas ang inyong kinabuhi 50 tungod kay pasalamat mo sa Ginoo. Nga naka-learn ko sa lesson, nga gipakita ko sa Ginoo sa lesson, na para ma-save ang atong kinabuhi. So mara ko nakatunan, then may buntag.